Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at welcome back dito po sa ating munting channel Pinas News Review, kung saan re-reviewin po natin ang mga mahalagang balita dito sa Pilipinas. Mga simpleng komento sa mga issue dito sa Pinas. At eto nga mga kababayan, nakapapasok lang, paktay na AFP at former President Duterte. Nako, gumalaw na. Yan mga kababayan, Abalos, Torre, Marbel, PNP, binasag na. Yan ang ating aalamin mga kababayan mula po rito kay Pinas News Insider. Nasa description po ang full video link ng video ito. Subscribe na po kayo. At kung bago ka pa lang at di pa po napag-subscribe sa ating munting channel, please don't forget to subscribe. At i-click na rin po ang bell notification para updated po kayo sa lahat ng ina-uploads nating reaction video. Ito nga mga kababayan, bago po natin muling pakinggan, panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Ito, may isi-share lang po ako mga kababayan. Nako, ito mula po kay Minda Vote ha. Ito po yung nako, yari na naman po. About na naman po ito sa PhilHealth mga kababayan. Ito po ang sabi. Itong sabi ni Emmanuel Ledesma Jr., President and CEO of the PhilHealth mga kababayan. I am just an ordinary member of this government. Nako. I was asked to do something. Ano kaya yung something na ito mga ka-review natin? Ito po yung something na sinasabi niya. During the Senate Health and Finance Joint Hearing, PhilHealth President and CEO Emmanuel Ledesma Jr. said he received a directive from President Marcos, to remit the 90 billion unused funds to the national government. So yan mga kababayan, inutusan pala, ng presidente pa talaga. Si President Bongbong Marcos Jr. ang nag-utos mga kababayan para i-remit ni Ledesma ang 90 billion unused o yung sinasabing excess fund mga kababayan ng PhilHealth to the National Treasury. Mga ka-review natin, ano na bang nangyayari ngayon mga ka-review natin, Pagdating sa mga pera-pera talagang marami po ang nakikialam. Like for example mga kababayan, ito nga sa PhilHealth, isa na po ito na bakit kailangan, kung excess fund naman pala, dapat hindi po dagdagan ng yung contribution, hindi po magtaas ng contribution ang PhilHealth. Kasi nga po may excess fund naman. Pero eto nga, kinukuha ng gobyerno. Hindi lang po yan mga kababayan, ngunit lumobo rin. Lumobo po ang ating utang mga ka-review natin. Lumobo po. Anong masasabi nyo dyan? Kinuha na yung PhilHealth, lumobo pa yung utang, at saka ang laki-laki rin. Ito tayo na lang pong magtatanong, bakit ang laki-laki rin ng pondo ng ating presidente? Samantalang yung pondo ng ating vice presidente gusto pang i-zero. Diba? 10 billion yata yun mga kababayan, 10 bilyong peso ang mahigit, ang pondo or yung budget ng presidente na inaprubahan in just 15 minutes mga ka-review natin. So kayo na po ang bahala dyan. Eto na nga mga ka-review natin, sama-sama at sabay-sabay po natin pakinggan. Panoorin at bigyan ng komento ang video ito. Eto na po. Ito ang balita ngayon. Trending at pinag-uusapan ngayon sa mundo ng social media. Ang di umano'y balitang bilog ang mundo matapos ang tila pagsuko ni Pastor
Apollo Kibuloy sa kamay ng Intelligence Service of Armed Forces of the Philippines ay tila pinaghahandaan na ng ilang executive head ng Kingdom of Jesus Christ ang mga kapulisan na tila dawit sa mga kasong isasampa nila matapos ang di umano'y panggugulo, paninira ng gamit at pagkubkob at di umano'y mga tromang naranasan ng ilan sa mga miyembro ng KOGC sa kamay ng mga pulis sa kanilang ginawang di umano'y sapilitan na pagpasok sa compound ng KOGC sa Davao City. Sa kauna-unahang pagkakataon, former President Rodrigo Duterte kumilos na. Pero bago ang lahat, kung bago ka pa lamang sa aming channel, please huwag kalimutang mag-like, subscribe at i-click ang notification bell para mas maging updated ka palalo sa lahat pa ng bagong video na i-upload namin. At eto na nga mga kababayan, matapos ang tila pagsuko ni Pastor Apollo Kibuloy sa kamay ng Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines o ISAF, dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kauna-unahang pagkakataon ay kumilos na para bigyang hustisya di umano'y di makatarungan na pagpasok sa compound ng KOGC. Ayon pa sa balita na inilabas online, dating PRRD naghain ng kaso laban sa DILG at PNP. Ibinunyag ni Department of Interior. So yan mga kababayan, rumesbak na po ang ating dating Pangulong Duterte dito po sa ginawa ng PNP, ni Tory Marbel at DILG Secretary Abalos dyan sa Kingdom of Jesus Christ mga kababayan. And Local Government o DILG Secretary Binhor Abalos Jr. at PNP Chief Romel Francisco Marbel na patong-patong na asunto ang kanilang natanggap sa pagpupursiging masakute si Kingdom of Jesus Christ KOGC founder Apollo Kibuloy. Sa first conference sa Camp Crame, sinabi nitong kinasuhan siya ng administrative case ng mga kasapi ng KOGC sa Davao RTC, gayon din ang violation of domicile interruption of religious worship, offending the religious feeling, grave threat at conduct unbecoming of a public officer. Maliban dito, nagsampa rin si dating Pangulong Rodrigo Duterte ng 2 counts ng malicious mischief kina Abalos, General Marbel at ilan pang police officials. Nabatid na si Duterte ang bagong administrator ng KOGC Properties kung saan ang malicious mischief ay isinasampa kapag nagkaroon ng distraction o pagkasira ng mga ari-arian. Inihain ang 2 counts ng malicious mischief sa Davao RTC Branch 15. Matatandaang hinaluglog ng mga otoridad ang nasa 30 hektaryang compound ng KOGC sa Davao City kung sa Ang problema lang dito mga kababayan, kasi parang tinatakot rin ng DOJ. Yung Davao RTC mga kababayan, di ba kinasuhan nga? Kung dyan rin po magpa-file ng kaso itong si dating Pangulong Duterte, ang tanong, asikasuhin ba yan or something na bibigyan ng pansin? Kasi, di ba? Kinasuhan rin parang ina-undermine na rin nila yung RTC ng Davao. saan nagpasok sila ng mga bagong kagamitan tulad ng live at motion tracer, light detector equipment at Bruton illicit device na maaring makapag-detect ng vital signs ng isang tao para mahanap ang puganting pastor. Unquote. Matapos ang balitang ito ay hindi naman mapigilan ng marami sa ating mga kababayan na magbigay ng kanilang hinaing at komento sa mundo ano kaya ng ang social media. At ayon pa sa kanila, komento? pwede namang maging leader na huwag gumawa ng ganyang gawain na may Tama. nasasaktan. Just work for the people. Kung yan ang pakay, maging leader sa Pinas, huwag yung work for your own interest. Kulang pa yan, isa pa lang ang nagkaso sa kanila. Mayroon pang iba dyan, madami pang kakaso sa kanila kasi sinira nila ang kalsada ng walang pahintulot sa public. Yes, para mabawi ang disturbo at katakot-takot na pangyayaring mayroon pang namatay. Dapat lang sa inyo yan.
Ilang araw niyong pinahirapan ng KOGC. Ang dami niyong sinira. Ang bilis ng karma mga abusado. Kasi kayo dapat habang buhay kayong nakakulong para maramdaman niyo ang naramdaman ng mga taga KOGC. Salamat po sa aming amang makapangyarihan sa lahat. Pati bubong sinira nila. Nakita niyo yung muntik malaglag sa baba. Buti di nahulog. Tama yan. Kasuhan ng mga yan ng madala. Nilagay sa kamay ang batas. Sasabihin na naman ni Abalos, wala akong alam dyan. Niwi, bye. Unquote. Maaga pa lang, lumabas na naman ang balita. Kaya nga po nauna si Secretary Abalos na mag-tweet tungkol na nasa kustodiya na si Pastor Kibuloy. Para sila yung mauna, sila yung papansinin. Buti na lang, may mga nagpa-interview na taga-ISAF. Of course, hindi po maaaring ilabas ang pangalan nila. At sinabi na ang surrender nga ang ginamit nila, ay nangyari sa North Cotabato ba? Kung saan siya sumuko sa Intelligence Service of the Armed Forces of the Philippines. Now, we understand na may mga negotiations that were involved here. At dun sa negotiations na yan, involved din ang ilang mga kawani at mga opisyal ng PNP. And we are grateful for them. Yun nga lang, those that are involved dun sa pagpapalaganap ng narrative nila, iba naman ang sinasabi, syempre. Pinalalabas ni General Torre kanina sa kanyang panayam, kumbaga sa press conference ng DILG, na nandun lang sa loob ng KOJC si Pastor Kibuloy. Necessary yan for him to save face. Kasi yun po ang gagamitin niyang depensa sa mga kaso doon sa pagsisira ng property sa loob ng KOJC. Particular na dyan, yung paghuhukay. Kailangan ma-justify yun. At yung pag-stay nila doon ng 2 linggo, may dalawa siyang sinasabing justification. Kasi daw, parati daw silang nagpapaalam sa mga tao sa loob, sa mga gagawin nila at sa mga isa-search nila. Kaya Ayan mga kababayan, kung totoo pong nagpapaalam sila Torre, di ba? Edi sana pinapasok nila si Attorney Torion doon po sa kanilang paghuhukay. Pero pinigilan po ng mga pulis, di ba, yung pagpasok ni Attorney Torion kasama po yung media. Kaya nga po, hanggang sa ngayon, hanggang to the last drop, kung baga, pagsisinungaling, pa rin po ang nasa isip ni General Torre, mga kababayan. So yan kayo mga karibyo natin, naniniwala pa rin ba kayo dito sa mga sinasabi ni General Torre? Kung ikaw po ay naniniwala pa rin hanggang ngayon kay General Torre at sa ibang mga higher official ng ating gobyerno, no? Regarding po dito sa kanilang pinagsasasabi about sa Kingdom of Jesus Christ. Like for example, mga kababayan, si Abalos sinasabing walang kinalaman ang palasyo, di ba? Walang kinalaman ang palasyo sa this is fully police operation, ang sabi niya. Ito naman pong si PBBM, nako. Iba rin po ang sinasabi, no? Wala kaming ginamit, walang dala na armas ang mga kapulisan. Walang tenergas, di ba? Nahuli, di ba? Nitong lastly na, nahuli at hindi sumuko. O naaresto at hindi sumuko. Ang sinasabi. At talagang silang tatlo po ay they understand each other. Mga kababayan, no? Nagkakaintindihan po silang tatlo. Iisa lang po ang gusto nilang mangyari. Maaresto si Pastor Apollo Kibuloy mismo dyan sa KOJC. Silang tatlo po, mga kababayan. O anong opinion nyo po dyan? I-comment na lang po sa baba para at least alam po natin, mga kababayan, ang inyong pong reaksyon patungkol sa video ito. Alright? Maraming salamat po.